Sheila. So, for today's video, it's just a life update vlog. And, ayan, sit-down vlog lang muna tayo. Actually, parang hindi na ako gaanong sanay or like, naninibago na ako sa mga sit-down vlogs. Which is, hindi ko na gaanong ginagawa. Kasi dati, diba, kung makikita nyo, kung kakalkalin nyo yung mga videos ko here, dati puro sit-down vlogs, ganyan. Tapos ngayon, hindi na gaano. So, I think it's been a while since I've done a sit-down vlog. So, ayun. Magbibigay lang ako ng parang life update, ganyan. So, parang chika-chika lang. Mag-yayap lang ako dito in front of you guys. So, ayun. If hindi nyo bet makichika sa life ko, stop na muna. Like, panoorin nyo na lang yung susunod na vlog. Parang ganun. So, ayun. As you guys all know, kakagraduate ko lang sa college and ang course ko is Bachelor of Science in Accounting Information System. So, ano yun? Ang unang course ko kasi sa college is BSA, Bachelor of Science in Accountancy. Pero, nung before ako mag-third year, nag-shift ako into AIS, which is yung course ko nga na kakagraduate ko lang. So, nag-shift ako kasi hindi ko na-reach yung quota sa dalawang subject. Pero, I'm allowed pa to take a summer class para makota ko siya. Pero kasi, ang problem ko dun is, hindi ako, parang alam yun, yung hindi na ako confident. Hindi ako confident na makukota ko siya, ganyan. So, parang naisip ko, masyado nang pagod yung utak ko, yung katawan ko and everything. Ay, sabi ko, siguro, mag-shift na ako and mag-take na lang ako ng second course, like another year, para magkaroon ako ng BSA diploma. So, ayun, that's what I did. And, na-enjoy ko. Which is, I think it's one of the best decision that I've made throughout my college days. Kasi, alam niyo yun, na-enjoy ko yung life ko sa university. So, ayun, which is, hindi ko na-enjoy nung first half kasi pandemic. 2 years kaming online class. And, ayun, hindi ako I didn't make a lot of friends nung first and second year ako. Tapos, nasa bahay lang ako and super stressed ako sa pag-aaral. Ganun yung, parang sobrang bigat ng pakiramdam ko noon nung nasa BSA ako. But, nung nag-shift ako, ayun, gumaan, nakapag-enjoy ako and everything. Tapos, nakagraduate ako. Ayan. So, ngayon nakagraduate ako, I enrolled sa ibang school to take my BS Accountancy course. Kumbaga, 1 year na lang yung kailangan ko para magkaroon ako ng second diploma, second degree, which is yung Bachelor of Science in Accountancy. And, tinake ko siya. Nag-enroll ako ulit para makapag-take ako ng licensure exam for Certified Public Accountant. So, ayun, kailangan kasi yon kung gusto nyong mag-board exam para maging CPA. So, actually, yun talaga yung habol ko. Kaya nag-BSA ako nung nag-enroll ako sa college. Yun talagang habol ko is makapag-board exam. So, kaya, kinontinue ko siya. Kinontinue ko ngayon sa BSA. And, ayun, supposedly, sa previous vlogs ko, napakita ko na dapat, ang plan ko, mag-enroll ako sa Clark, sa Pampanga. Naghahanap ako ng school doon na tumatanggap na merong second courser, yung meron silang in-offer na 5th year BSA. So, may nahanap ako, but the problem is, actually, fault ko siya. Super duper fault ko siya kasi hindi ako natuloy doon because hindi ko napasa yung assessment exam nila, yung parang entrance exam nila, kasi hindi ako nag-review, guys. As in, hindi ako nag-review before ako nag-take ng exam. And parang, naisipan ko lang na, ay, mag-take na yata ako bukas. So, ganun. Ganun yung ginawa ko. Parang, naisip ko yung night, yung gabing yun, naisip ko, gusto ko na mag-take ng
assessment exam nila. So, ayun, pumunta ako doon sa Clark, nag-take ako assessment exam, hindi ko siya napasa. And I think, one of the reasons din bakit hindi ko siya sineryoso, hindi ako nag-review and everything, kasi deep inside, ayoko talagang lumayo. Alam mo yun? Ayoko talagang, parang feeling ko kasi parang hindi pa ako ready na umalis sa bahay namin. Parang hindi pa ako ready na mag-dorm, ganyan. And, so, super duper nagdadalawang isip talaga ako dun sa, kung mag-enroll ako dun sa Clark. Kaya, I think, yun din yung reason bakit hindi ko talaga sineryoso yung exam. So, ayun. At saka kasi, isa pang problem ko dun. Isa pa kasi sa dagdag na iniisip ko nun. Kaya, hindi ko siya tinake seriously is that hirap ako maghanap ng dorm. May nakita akong dorm malapit sa school, but masyado siyang mahal and ang super duper limited yung space. Alam niyo yun, yung ang mahal ng bayad pero grabe, ang liit lang nung space. Literal na parang tutulugan mo lang talaga siya. So, another reason pa is yung nag-aalala ako baka hindi kaya financially, ganyan. Talaga nag-aalala ko on that part. Although, parang napag-usapan naman namin ni kuya ko na siya daw yung magbabayad sa tuition fee ko, ganyan. Pero syempre may other expenses pa kasi, like yung dorm, rent sa dorm, yung food ko, ganon. Tapos super tight din yung schedule nila dun sa school na yun. So, mabilis kasi ako ma-homesick, guys. Like, literal na hindi talaga ako sanay lumayo sa mga magulang ko. Hindi talaga ako sanay umalis sa bahay ng matagal, ganyan. Alam nyo ba, like, magta-travel kami, 2 nights pa lang ako hindi natutulog sa bahay, gusto ko na umuwi. What more pa yung, kumbaga, what more pa yung mga 1 taon na ako sa malayong lugar. Not totally malayo siya kasi kumbaga parang 1 oras lang ata ang biyahe from Clark to Tarlac. But, ayun, feeling ko talaga hindi pa ako ready on that one. So, ayun, nag-enroll ako dito sa Tarlac. Merong college na may school na nag-offer ng 5th year BSA. And doon din nag-enroll yung mga friends ko, sina Julie. So, sumabay na lang ako sa nilang nag-enroll. And, ano yun guys, online class lang kami doon. And, ang mostly daw is kailangan din namin mag-rely on the review centers. Ayan. So, ayun. Online kami. Tapos, balik online class tayo. Pero, I think, nakakaya ko naman siya for now. Nakakaya ko pa siya. Unlike nung talagang, nung pandemic na, alam yun, yung super tamad kang mag-aral kasi nasa bahay ka lang, ganyan. Tas online class lang, nag-online class, hindi ka nakikinig na maayos. Pero no, kasi parang kailangan ko talagang disiplinahin. Kailangan talaga ng disiplina sa sarili para, alam yun, para makahabol sa lessons. Kasi marami pa akong hindi natitake na subjects such as yung mga advanced accounting and especially auditing. Hindi ko na-take yan during my first course. So, ayun. And I think ngayon naman, nakakaya ko siya. And then, yun, sa bahay lang ako. Hindi ako nag-work. Talaga ng full-time studying lang talaga ang ginagawa ko ngayon. Unlike sa mga friends ko, actually, pinagsabay nila yung work and yung pag-aaral for this 5th year BSA kasi nga online kami. And, so, ayun, nag-work sila and that's another part, parang another problem, or I think it's parang another problem ko ngayon. Alam nyo, yung feeling ko meron akong parang midlife crisis ba? Parang ganun. Kasi, actually, gusto ko nang mag-work. Gusto ko din mag-work at the same time mag-study. Pero feeling ko kasi, at nakikita ko rin sa mga kasabay ko na mahirap siyang i-balance. Alam niyo yun? Mahirap siyang i-balance kasi ang time mo lang to study is gabi. And then, ang work is 8 to 5. Tapos, pagod ka pa galing sa work. Tapos, parang, yung focus mo, hindi na siya 100% dun sa
inaaral mo kapag ganun. Kasi pagod ka physically, and then pagka-uwi mo mag-aaral ka, pagod ka naman mentally. So, ayun, feeling ko hindi ko siya magagawa 100%. Kaya, nagdadalawang isip din ako if I should work at the same time while studying or focus na lang sa pag-aaral 100%. And sabi rin naman ng parents ko tsaka ng brother ko na mag-focus na muna daw ako sa pag-aaral. Pero syempre hindi ko rin kasi siya maalis sa sarili ko na parang mainggit, parang ganun. That's the term. Parang mainggit sa mga kabatch ko. Ay, sila may work na ganyan. Tapos ako feeling ko tambay ako. Although nag-aaral ako. Pero yun, ang hirap din kasing anuhin nun. Ang hirap tanggalin sa isip. Although, 1 taon lang naman. Pero, ayun. Medyo mahirap talaga siyang tanggalin sa isip. Actually, guys, nag-apply ako for a part-time job. Pero, hindi na nila ako tinawagan. Actually, 2 na yung in-applyan ko for a part-time job and hindi ako tinatawagan. So, alam niyo yun, I'm taking that as a sign na mag-focus na muna ako 100% sa pag-aaral. Kaya, ayun. Ano pa ba? Ano pa bang ichichika ko sa inyo? I think, yeah, yun talaga yung problem ko ngayon. If mag-work or not. Pero, now, ngayon, parang mas nag-lean towards ako sa mag-aral na muna ako. And, next year na ako mag-work after ko mag-take ng board exam, ganun. And, yun pala, naalala ko siya, by the way. Nag-take ako ng civil service exam. Oh my gosh. Alam niyo, hindi ko in-expect yun. Totally hindi ko in-expect na papasa ako dun. Kasi, nag-review ako parang 2 weeks or a week before the civil service exam. Tapos, nung mismong exam na, super hirap na hirap ako doon sa verbal, tsaka yung sa may synonyms, ganyan. Kasi parang parang ang lalalim ng mga English words, and super different siya dun sa parang sa mga review materials na nakapost sa Facebook, ganyan. Kasi yung mga review materials sa Facebook, yung sinasagutan is madali siya for me pagdating dun sa words, synonyms, antonyms, ganyan. Pero pagdating dun sa exam, parang feeling ko wala akong tamang sagot. Alam nyo ba, confident lang ako doon sa numerical part, sa math. Kasi lang siya percentage, ganyan. Halos ganun lang siya. So, doon lang talaga ako doon lang ako sure na papasa sa part na yun. Tapos, oh my gosh, so, talagang grabe yung pray ko. Lord, sana pumasa ako sa civil service exam para naman ma-boost yung moral ko, para naman magkaroon ako ng motivation na kakayanin ko rin maipasa yung CPA board exam. Tapos, ayun, pumasa ako, guys. Tapos nakita ko yung ratings ko. Oh my gosh, ang taas ko sa verbal. Yeah, ang taas ng rating, ang taas ng score ko sa verbal and sa numerical. I think basta mataas sila. Hindi ko na isisiwalat yung ratings, pero shock ako kasi mataas siya, which is I didn't expect kasi nahirapan talaga ako dun sa exam. And na-boost talaga nun yung motivation ko. Nagka-motivation ako because of that. So ayun, yun lang gusto kong i-chika sa inyo. So abangan nyo or expect more study vlogs, study with me vlogs, dahil ayun nga, full-time student pa rin ako until now. Kaya you can still expect those kind of vlogs from this channel. So ayun lang. That's it. Thank you so much for watching. Kung winatch mo to up to, hanggang dulo, hanggang dito, super duper thank you. Nakinig ka sa chika ko, ganon. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next vlog. Bye-bye!